Libra. Hello my dear. Para akong naninibago ako. Para akong SMR. SMR ba yun? Yung bumubulong? Yung kumusta kayo? Yung ganon. Kasi masaya ako ngayong araw na to kasi naayos ko yung microphone ko. So, yes. Hindi na ako sisigaw. Naayos ko yung microphone ko. Nagawan ko siya ng paraan na may connect ko siya sa device. So, hindi ko na kinakailangan pang sumigaw. Hopefully, magtuloy-tuloy yung functionality ng mic natin para hindi na ako sumisigaw kasi masakit din sa lalamunan, nakakapaos din. Okay? So, my dear Libra, hello my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. Naninibago talaga ako. Hindi ako na bumubulong lang ako ngayon. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. Kasi pag nilakasan ko naman din kasi my dear, baka mabingi naman kayo, no? So, adjust natin yung boses natin pag may microphone. Dahan-dahan lang sa pagsasalita. So, ang gagawin natin today is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 1. June 1 na tayo. Ang bilis talaga ng panahon, parang kailan lang. Kapapasok lang ng May, tapos ngayon June na. Okay? So, titingnan natin my dear kung ano yung mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero before tayo my dear mag-proceed sa ating reading, magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang nag-aabang at naghihintay ng kanilang readings. Thank you so much. And gusto ko rin po magpasalamat dun sa mga napadaan at napasilip lamang po sa ating channel. Maraming salamat po. Thank you so much for dropping by. And gusto ko rin pong pasalamatan yung mga bago nating subscribers. Ayan, welcome po sa ating channel. Sana po ay mahanap nyo po dito kung ano man po yung inyong hinahanap at mag-enjoy po kayo sa ating mga readings na ginagawa. Matulungan ko po kayo, magabayan ko po kayo, 'di ba? So, kagaya po ng aking pong laging sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Okay, dagdagan ko pa nga yung card natin. Actually, nawalan na ako ng tiyaga na ayusin talaga yung microphone. Like, nag-give up na talaga ako sa kanya. Kung hindi pa umulan, sabi ko ay mahirapan ako mag-recording nito kasi umuulan eh. Like, ang hirap. Hindi talaga kami magkakarinigan nito. So, napagtiyagaan ko yung microphone. Ayan, naayos ko siya. So, eto na nga, ginagamit na natin ngayon. So, tingnan natin my dear. Hopefully, hindi magloko sa kalagitnaan ng ating recording. May mga naka-reverse na mga tagal ko na kasing hindi masyadong nagagamit tong card na to. So, let me see my dear. Umpisa na natin Libra kung anong meron sa araw na to. Once again, reading mo ito para sa araw ng June 1, 2026. Mas prepared ko naman yung ganito, yung hindi talaga masyadong alam mo puwersahan talaga na mag-reading. Although may impact talaga pag medyo sumisigaw, yung medyo galit or something. Pero mas maganda talaga pag relax lang at kalmado lang yung reading natin. Okay. Ayan, may mga naka-reverse tayo na card. Teka lang ha. Ayan, may mga naka-reverse. Okay, let me see. Ayan. Take time lang tayo ha. Hindi na po ako nagmamadali sa pagre-reading. Kasi hirap na magmadali pagdating sa mga ganitong bagay. Okay, we have here, mas maganda na lang na manahimik. Okay, mas maganda na lang na manahimik.
kuha pa tayo ng isa kasi ay dalawa pa kasi si Gemini tatlo yung ano financial problem. Okay. So, baka today merong mga issue na may kinalaman sa financial problem and mas pinipili mo na lang na wag magbigay ng opinion, wag magsalita, wag magbigay ng kahit anong comment about dito sa kung ano man tong bagay na ito. Okay, hindi ka expressive ngayong araw na to, my dear, sa kung ano man yung problema. Sinabi naman na dito na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, pero hindi ka expressive, like mas pinipili mo na lang na parang isarili na lang yung mga problems, okay? Somebody makes a contract signing with a devil. Okay. Ang weird naman nito. Mas maganda na lang na manahimik. May financial problem and somebody makes a contract with a devil. Somebody makes a contract with a devil. I think this is the consequence, my dear. Parang I can feel that this is a consequence ng isang action. Kung bakit nagkakaroon ng financial problem is because of, I think, para siyang consequence. Yun ang nakukuha ko. Pagkakaroon ng financial problem is dahil merong ginawa na something. Okay? And yan, nananahimik ka. Like, posibleng gusto mong sabihin dito na kasi ikaw, you're doing something wrong or you're doing something bad. Kaya tayo nagkakaroon ng problema sa pera, something like that. Pero parang mas pinipili mo na lang manahimik. No? Parang somebody's doing something bad or something wrong, parang ganon. Kaya nagkakaroon, parang karma, yun ang nakukuha ko dito na energy. No? Kasi if you make a contract with a devil, somebody make a contract signing with a devil. So, possible na baka ito yung kapalit. Okay? Kapalit is makaranas ng hirap. Okay? Makaharanas ng problema sa usapin ng pinansyal. Kasi alam mo yan si devil, ano yan siya trickster yan siya. No, sa una talagang bibigay niya talaga sa iyo lahat. Lahat ibibigay niya talaga sa iyo, kaginhawaan, saya, lahat. Pero eventually babawiin niya rin lahat sa iyo 'yon. So, I think tungkol dito yung gusto mong sabihin, my dear, na parang yan na yung kabayaran lahat ng mga kalokohan na ginagawa mo. Parang meron ka ditong kausap. Hindi ko nakukuha, my dear, na ikaw yung nag-contract signing with the devil. Pero there's a possibility din na maging vice versa to, na baka ikaw ay gumawa ng contract signing with the devil or may connection ka sa devil. Pero hopefully wala. Kasi yung atake ng reading is parang you are talking to somebody over here and sinasabi mo sa kanya na yan yung consequence ng mga, pero hindi mo naman sa kanya sinasabi kasi mas pinipili mo na manahimik nga 'di ba? So, parang ano ang nakukuha ko dito, sinasabi mo na yan yung consequence ng mga action mo. I feel alone in the dark. Where is the light? Ala, there's a possibility na baka ikaw din. Anong ginawa mo, Libra? What did you do? What did you do? Sana hindi ikaw 'to. Sana hindi ikaw 'tong nakipag-contract signing with the devil. Kasi kagaya nga ng sinasabi ko, si devil, napaka-deceiving lang yan, my dear. Sa una talaga, ibibigay niya talaga lahat sa'yo. Ipaparanas niya sa'yo lahat, my dear, lahat ng maganda, lahat ng masarap. Pero eventually, babawiin niya rin talaga yan. Talagang kukunin niya rin sa'yo lahat yung mga ipinaranas niya sa'yo. So, consequence ng wrongdoing, okay? So, hindi ko lang to kino-close, my dear, ng outside. If just in case lately, at saka yung pagsasign ng contract kay devil, hindi mo alam yan. Kumbaga parang all of a sudden parang mas mas gusto mo nang gawin yung ginagawa na mga bad or na mga negative, ganon.
So, maybe you are referring to somebody, maybe your partner, or maybe naman sa sarili mo to. We have here love bomb. Okay, intense affection, too quick, okay, overwhelming, charm, hidden control. Okay. I think relationship talagang tatamaan nito, no? So, kung hindi ikaw to, maybe your partner ang tinutukoy dito na parang may maling ginagawa. And yung problema sa usapin ng pinansyal is may kinalaman doon kasi parang may nakipag-agreement kay Devil. I can feel na hindi naman to like literal na aware, okay, na ginagawa tong bagay na to. We have here loss and the crowd. Okay. So, you're little bit lost, my dear, sa araw na to. May financial problem. Somebody is nakipagkasundo kay Devil. Consequence is financial problem. You feel alone in the dark. Where is the light? Okay. Baka ikaw nga to. Baka ikaw nga, my dear, yung gumawa ng hindi maganda. Bakit? Oh, may devil card tayo dito, my dear. Ikaw yata yung gumawa ng hindi maganda. Kasi lahat naka-point sa'yo eh. I am alone in the dark. Where is the light? Tapos lost in the crowd. Tapos love bomb. Para siyang exploding of emotion, my dear, na parang hindi na control lately. Yun ang nakukuha ko dito. Parang hindi mo na control. Kasi akala kasi nung iba, pag nagsasign ka ng kontrata with the devil, ito medyo paliwanag ko lang ha. Akala nila may papel, tapos pipirma ka. Once kasi na naging masyado ka ng overwhelmed sa makamundo na mga gawain, ibig sabihin yung mga material na bagay, yung mga ganon, you just go with the crowd, kung ano yung ginagawa ng karamihan, hindi mo na iniisip kung ano yung mga bagay na gusto mo at saka yung mga bagay na may good benefits para sa'yo, yung mga ganon. Um, yon minsan doon nag-uumpisa yon. Tapos, kaya nga sinasabi ko kanina, ini-example ko sa'yo, my dear, kanina na si devil deceiving talaga siya. Una, ipaparanas niya lang sa'yo yung mga kaginhawaan, but eventually, babawiin niya. So, yung pagbawi kasi doon, my dear, is ano siya, binabawi siya dahil hindi mo naman talaga afford yung mga bagay na yon. It's just more on parang gumastos ka ng gumastos, gumastos ka ng gumastos na parang naging out of control na siya. Ganon. And there's a tendency, my dear, kaya ka nananahimik ngayon kasi alam mo na nakagawa ka ng pagkakamali. Kanina, parang gusto ko siyang i-point out talaga sa isang tao, pero hindi naman imposible na mangyari 'yon, na pwede din 'to mag-resonate sa labas. Pero habang tumatagal na nagre-reading tayo, nararamdaman ko, my dear, na parang ikaw yung tinutukoy dito. Ikaw yung naging out of control. Okay, ikaw yung naging out of control and probably ngayon mo nararamdaman yung consequence of your action. Yun ang nakukuha ko dito. Meron kang financial problem, pero hindi naman 'to yung typical na dapat talaga na parang mag-worry ka, 'no? It's normal na nakakagawa talaga tayo ng ganitong eksena na parang hindi natin alam na, okay, masyado na tayong nagpapadala sa crowd, lost in the crowd, ayan. Um, Masyado ka ng binalot ng darkness, okay? So, hindi mo na alam kung nasaan yung liwanag, okay? Or binabalot ka na ng negative. Isa din yan, my dear, sa mga sign na parang you are with the devil na pag puro negative na yung nasa isip mo or puro puro bad na yung naglalaro sa isipan mo. So, be careful talaga tayo kasi si devil hindi naman talaga yan nag-a-appear sa harapan natin. Hindi naman yan nagpapakita na parang charan, magic, ganon. Dito sa energy ng love bomb,
I can feel na parang sinunod mo yung puso mo. Pero at the same time, um, kung sa connection naman 'to, ito yung typical, my dear, na connection na parang hindi hindi parang hindi kayo prepared sa kung ano yung mga possible na mangyayari in the near future, parang gano'n. Nag-start na lang kayo ng connection, tapos parang bahala na, wala talagang plano, wala talagang kahit ano. And then ngayon mo nararamdaman na parang you are lost, or possible na parehas kayong lost, nakakaramdam kayo ng loss, okay. Pero yung impact nitong reading talaga, my dear, nasa iyo. Nasa iyo yung impact ng reading na 'to. The Five of Wands, baka pinag-aawayan na ninyo yung usapin ng pinansyal, o kaya nahihirapan akong ituro kasi parang parehas naman kayo siguro, kung sa relationship parehas naman kayo mayroong part na ginawa kung bakit nagkaroon ng problema sa usapin ng pinansyal, okay. Pero there's a tendency, my dear, na ang nag-initiate or nag-umpisa lahat nito ay ikaw, 'no? Ikaw lahat ang nag-umpisa lahat nito. We have here the energy of the Ace of Cups, energy ng freedom, and the Six of Wands, okay? Ma-o-overcome din 'to. Sabi ko nga, my dear, hindi naman 'to as in like fixed na energy kahit na ganito siya. Hindi naman 'to panghabang buhay. Kahit sabihin mo na meron mga contract signing with the devil, hindi naman 'to typical na as in like for a lifetime. Meron naman mga end of contract, 'no? 'Yun ang kagandahan, my dear, kay devil, kasi taliwas sa paniniwala ng iba na para bang for a lifetime na yung kontrata o yung connection mo kay devil, hindi. Meron siyang expiration. Ibig sabihin, once na na-learn mo na yung lesson mo, and once na nagkaroon ka na ng acceptance, and you promise to yourself na hindi mo na gagawin yung certain na bagay na yon, wala na. Putol na yung kontrata. Lalo na pag na-overcome mo na yung problema na yun. Okay? Wala na yung kontrata. So, there's a tendency, my dear, na ma-overcome mo tong problema na to. We have here the energy of the justice. Okay? So, yeah, parang pakiramdam mo dito, wala kang magawa. Pakiramdam mo, di mo alam kung saan ka mag-uumpisa, mananahimik ka na lang. Kasi siguro parang nare-realize mo rin, my dear, sa araw na to na, oo, meron ka ring part kung bakit nangyari lahat to. Ano, sabi ko nga kanina, parang hindi naman mangyayari lahat to kung ano, although parang, di ba? We have here the energy of the Tower. Kinakailangan lang talaga mag-umpisa lang ulit. Yun ang nakukuha ko, like mag-back to zero, mag-umpisa ulit, okay, mag-build up ulit ng kung ano man yung i-build. Okay, we have here the energy of the Eight of Wands and the Two of Swords, okay? Wag lang siguro mag-deny, no? Normal lang 'to, no? Hindi kasi 'to alam ng iba, eh, na akala kasi nila 'pag nandiyan na si devil, ayun na talaga yon, no? Hindi yon. Yung consequence kasi nung action natin, ano, nandiyan na siya, eh, hindi na natin talaga matatakasan. Kung nag-overspend tayo, hindi na natin matatakasan yon. Kumbaga kailangan natin bayaran, kailangan natin ayusin kung ano yung mga dapat ayusin. And sabi ko nga sa'yo, 'pag naayos na yun, that's the time na mag-e-end na yung contract, okay. Kung partner mo 'to, kailangan din niya magkaroon ng acceptance, okay, na kumbaga parang napa-overspend siya or kaya nagkakaroon ng parang problema sa usapin ng pinansyal is because naging out of control yung mga bagay-bagay. Pero 'wag tayong mag-focus masyado dun sa partner mo or sa outside na energy, mag-focus tayo sa'yo ngayon kasi focus yung dark ngayong araw na ito, um, hinahanap mo yung light. Which is, ako na magsasabi sa'yo, acceptance lang 'to, 'no? Tanggapin mo lang, my dear, acceptance lang 'to, 'di ba, Emperor? Be responsible, the Emperor over here, the Seven of Pentacles, be responsible, my dear, sa ginawa mo. Kung meron ka mang ginawa, this is the time na maging responsible ka dun sa ginawa mo. Panindigan mo talaga na, okay, pinasok ko 'to, so hahanap ako ng paraan kung paano ako makakalabas dito.
And kung meron namang involved na ibang tao, it's better na parang mag-teamwork kayo ngayong araw na 'to. Kung kinakailangan mag-back to zero, mag-umpisa kayo ulit, bakit hindi, 'di ba? Kung kinakailangan mag-start kayo ulit, 'di mag-start kayo ulit, gano'n lang naman 'yun, my dear. Okay. So, my dear, 'yan yung nasagap natin na message, energy para sa araw na 'to, June 1, 2026. Kagaya po ng sinabi ko, my dear, sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming, maraming, maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye.